Morning, everyone. What's Up by Four Non-Blondes. Yan po yung title ng song, saka yung kumanta. Produced in 1992. Sino mga pinanganak ng 1992? At instantly, naging international hit. Hanggang ngayon, kinakanta ng mga nag-video, okay. Bakit? Because the song captured the sense of meaninglessness. Kung nakita niyo po yung lyrics, no? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya. The song portrays anxiety and lack of direction. At the same time, itong song na to is a critic of male-dominated society. Yung singer, di siya makahanap ng trabaho. Kung may kasabay kang lalaki na mag-a-apply, kahit mahusay ka sa kanya, kung babae ka, mas tatanggapin yung lalaki. Yan po yung mga tema na tinutumbok ng kanta. Especially sa government, no? Meron ding mga issue. Or maybe, wars in different parts of the world. Katatapos lang nito ng conflict between US and Iraq, no? The Operation Desert Storm. So, nandun yung anxiety na magkakagyera ba uli? Paano tayo mamumuhay kung lagi na lang may gyera? And of course, yung AIDS epidemic. Masyadong malaki yung usapin patungkol sa mga iba't ibang uri ng sakit. Mistrust in institutions. Diba? Sabi nung kanta, ano bang gagawin dito sa institusyon na to? Especially the government, or maybe even religion. The singer and writer, Linda Perry, introduces herself as a 25-year-old struggling woman. Sino mga 25 years old dito? Taas ang kamay. Walang umaamin, o mga 50 kay lahat. Struggling woman who is confused about her situation. What's going on? Yung tanong, ano ba ang nangyayari? Sa Tagalog, mga 25 anyos dito na hindi makalipad at walang maayos na karir o hanapbuhay at hindi alam kung ano ang gagawin, ano ang mangyayari at saan pupunta. Kinanta na sa inyo ni Linda Perry ang inyong sitwasyon. Umiiyak ka sa gabi, habang natutulog ka, nahihiya ka, dahil hanggang ngayon, palamunin ka pa rin. No? Pagising mo sa umaga, maghanap ka ng away. Sisigaw ka sa labas, what's going on? Anong nangyayari? Ba't ganito ang buhay ko? Karamihan sa atin, lalo sa mga medyo bata-bata pa, katapos mag-aral, walang mahanap na trabaho. O kung may mahanap ka man trabaho, hindi yun yung swak sa iyong qualification. Iba naman, dahil hindi nag-aral, ano mang dahilan, ba't hindi kayo nag-aral, dapat ina-expect nyo na ito yung kanta para sa inyo. Mga kabataan na hindi alam ang direksyon ng buhay. Ito yung kanta para sa inyo. Pero mga kapatid, the sense of meaninglessness tsaka inadequacy sa buhay, hindi lang po siya confined sa mga nag-uumpisa pa lang. Yung mga kabataan, mga 20s, 30s, no? Hindi lang siya ganon. Even in the height of your career, kahit matagumpay ka na, kahit nandiyan ang lahat sa'yo, no? Yung feeling of inner turmoil and restlessness. Yung hindi ka mapakali. Ano ba talaga? No? Meron ka ring takot sa future is a constant threat. So, you have people who are starting off sa kanilang buhay at hindi ito yung inaasahan nilang trabaho, hindi ito yung inaasahan nilang karir, hindi ito yung inaasahan nilang direksyon ng kanilang buhay. Very anxious at walang direksyon. Pero namang sa kabilang
banda, matagumpay naman, lahat na nakamit, pero meron mga nangyayari pa rin na hindi may paliwanag sa loob. That's why our topic is life's transitions. No? Balik nyo lang doon sa title. Sa umagang ito kasi we will be talking about careers and calling. At gagawin nating example dito or pag-aaralan natin yung buhay ni Nehemiah. Now let's go back. Dahil sabi ko nga, yung kalituhan at hindi alam kung ano ang direksyon ng buhay, hindi lang siya confined sa mga kabataan. Meron ding mga individuals, naniwala ko, meron ilan sa inyo dito, na you're already there on top. Pero merong void. Merong hindi maipaliwanag na mga nangyayari sa loob. Call it a midlife crisis. Or any other technical term. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin natin dyan. No? Midlife crisis is the most popular one. It remains one of the most difficult moments sa buhay. Yung mga malalaki, yung mga biglaan, mga unpopular decisions will be made which will impact many lives, including your family. Ito yung mga panahon na maraming galaw sa buhay, maraming ganap sa buhay. Pastors changing vocations. Malapit ng eleksyon, may mga pastor, kakandidatong mayor, kakandidatong congressman, kakandidatong kapitan, kung ano-anong manaisip. Corporate executives entering pastorate. Parang kinokol yata ako ni Lord. No? Ito yung mga panahon na, sabi ko nga, may mga nangyayari sa loob ng puso. Businessmen wanting to become employees. Parang mas okay pa yung mga empleyado ko. Alas 5, uwi na itong mga to. Ako, mag-iisip pa ako uli kung paano patatakbuhin itong operation ito. Ito, mas masaklap. Lovers becoming haters of each other and separating. Ito mga panahon na maraming mga naghihiwalay. No? Nagpapalit ng partners, papalit ng mga asawa. Christians, minsan nagpapalit ng relihiyon, nahanap, baka may kulang pa dito, baka hindi pa ito yung totoo. Mag-ingat po tayo dito sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. Nandiyan ka na ba? Or naranasan mo na ba yung ganyang klase ng yung pakiramdam? Na lahat ay unclear, hindi malinaw, lahat ay uncertain, wala kang kasiguraduhan, and life is making no sense at all. That state of vulnerability, kapatid, makinig, is a perfect recipe either for disaster or spiritual awakening. Huwag mong mamaliitin yan. Kung ikaw ay middle age ngayon, may trabaho ka, may kotse ka, may bahay ka, may sarili kang pamilya, pag naramdaman mo to, talk to God. Kasi maraming nahuhulog dito sa ganitong sitwasyon. Choose wisely. Listen to God. Act slowly but surely. One of my mentors, during our conversation, sabi niya sa akin, Saul, you're entering your 40s. Paghandaan mo midlife crisis, sabi niya. Kasi ang haba ng journey niya, mga 3 years daw siyang nagmi-midlife crisis. Sabi niya, kahit alas 2 ng umaga, tawagan mo ako. I'll answer the phone for you. And then, another mentor told me, abang nagdadrive kami dyan sa SLEX noon, this was 11 years ago, when we were starting our class doon sa Ortigas. Meron na siyang 2 doctorates that time. Nag-aaral pa siya. Klase ko siya. Sabi ko sa kanya, bakit nag-aaral pa po kayo? He was 52 nung panahon na yon. Sabi niya, kailangan kong mag-upgrade. Kailangan kong maging busy. Kailangan kong
gumawa para sa Panginoon. Dapat bantayan ko ang sarili ko na hindi ako maging idle. Malay mo, Saul, hindi ko makalimutan ito. Gusto ko matawa, pero naalala ko rin, tama din siya. Sabi niya, malay mo, Saul, magka-girlfriend pa ako. Di ba? Parang nakakatawa, pero totoo yun. He has everything. Pakayaman itong taong to. Sabi niya, 52 years old, malay mo, magka-girlfriend pa ako. Why? Kasi lahat naman tayo dumadaan sa ganitong mga transitions ng buhay. Our topic for today is Nehemiah. It is about a very successful person in the empire. Napaka-successful na tao. So, balikan natin ng konti, no? Magkakadugtong kasi ito. Jeremiah predicted yung kanilang exile sa Babylon. It happened. 3 batches po yung exile. One was in 597 BC. Other one is 586, kasi pababa yung bilangan noon. And the last one was in 582. So, mga tao hinakot sa Babylonia, and 70 years yung kanilang, yung kanilang, yung kota. Tama ba yung kota? Yung timeline na doon sila magstay sa Babylon. And then, during this time, mga kapatid, pagkatapos nilang mapunta sa Babylon, pumasok sa eksena yung Persian Empire. Madaling sabi, nasakop ng Persia ang Babylonia. Okay? So nagpalit na ngayon ng administration. Nagpalit na ngayon ng namamahala sa kanila. This time, mga Persians na. And Persians were benevolent people. So, as early as siguro mga 50 years pa lang sila sa Babylon, may mga pinauwi na. No? From Babylon, pinauwi na sila papunta sa Jerusalem. Kasi benevolent yung mga Persian kings. Batches din po yung pag-uwi doon. Tingnan natin. Babylonians destroyed the temple in 586. Ito yung second deportation. 586, nawala na yung temple. Dinala sila doon. Now, si Zerubbabel, pag binasa po ninyo ang Book of Zechariah, si Zerubbabel and Joshua led the restoration of the altar and laid the foundation of the temple in 536. So 86, 36, mga 50 years, no? Hindi ako nakamali. Tama ba ako? Pinabalik na sila doon. Because in 538, Cyrus the Great issue a decree na pabalikin na lahat ng mga Jews para itayo nilang muli ang kanilang bansa. Ganun kabait yung mga Persian kings. So 536. 516 BC, the temple was rebuilt. Ito yung second temple. Diba? Kasi yung first temple, sinira ng mga Babylonians, 586. 516 BC, inumpisang itayo yan. Now, Ezra arrived in Jerusalem in 458 BC. Kasunod na century na yon, mga kapatid. So, ganito pala. Baka ko makalimutan. Pag binasa ninyo ang Nehemiah, basahin din ninyo ang Ezra, at basahin ninyo ang Esther. Makakadugtong yan. Okay? So, Ezra arrived in 458, and then Nehemiah rebuilt the walls around 445 BC. Yan po yung timeline yan, mga kapatid. Now, pag-usapan natin. Una, Nehemiah's career. Tingnan natin to. Sino ba itong taong to? He was the cupbearer to King Artaxerxes I. Ano ba ang ibig sabihin ng cupbearer? Kasi nga, hindi naman tayo monarchy. Di ba? Hindi natin ganun naiintindihan ito. Paliwanag ko ng konti. A cupbearer is one of the most trusted individual in the kingdom. May king, yung cupbearer niya, isa po yun sa pinagkakatiwalaang tao sa buong imperyo, sa buong kaharian. What an achievement mula sa isang exiled na Hudyo. Remember, Nehemiah was a Jew. He was a foreigner. Pero he rose doon sa napakataas na ranggong yon na ikaw yung tagadala ng inumin ng hari. Ano bang ginagawa ng cupbearer? Kasi uso po noon yung lason. Yung assassination, yung kodita.
Pag may mga nag-isip sa'yo, laban sa'yo, ikaw ang king, isa sa mga pinaka-effective na ginagawa nila noon para mapalitan ka is lasunin ka. So lahat ng iniinom at kinakain ng king, dadaan kay Nehemiah yon para siyang unang mamatay. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. So pagka nangisay na si Nehemiah, so hindi nakakainin ng king yon. Remember, imagine kung gaano ka trusted na tao si Nehemiah, nang hindi lang hari, but emperador ng imperyo. Napaka-successful na tao. He was seeing the king face to face almost every day. Mag-uusap sila personally at dadalhin niya yung pagkain at inumin sa king. Titikman niya muna yon at pag walang nangyari sa kanya, the king will eat or drink o ano man ang kanyang dinadala sa king. That was his career. Now tell me kung hindi ba successful na tao yan? And look at how his career brought happiness and convenience para sa taong to. Tingnan po ninyo ito. Nehemiah chapter 1 verse 1. Sabi diyan, in late autumn, in the month of Kislev, in the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa. Now, in our calendar, nag-overlap po yung Kislev sa mga panahon ng November at saka December. Siguro, gitna siya. Overlap silang dalawa. Isa lang po ibig sabihin yan, winter. Tama ba? Taglamig. Now, the king would retreat to Susa kasi yun yung official winter residence ng king. Pagka masyado ng malamig, nag-snow na ang paligid, yung king, pupunta na yan doon sa fortress of Susa para magpainit. Kasama si Nehemiah. Nehemiah was there with him. Habang yung ibang mga tao, tinitiis nila yung harsh winter season, Nehemiah was having a good time with the king. Don't you envy this guy's career achievement? No? Kung nasaan ang hari, nandun siya. Impressive achievement, indeed, for an exile. Tingnan kasi natin, ang sabi ni Jeremiah, just before the exile, sabi niya, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y uunlad. So naintindihan nila yon, kahit exile sila, nagsikap sila, itinayo nila ang kanilang mga sarili, no? At nakarating sila sa ganitong karir. Nehemiah chapter 1, verse 11, sabi diyan, nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Kung gusto mong pumadrino sa king, punta ka kay Nehemiah. Kasi nakakausap niya ng diretso yung king. Of course, sabi ko kanina, it was no longer Babylon, it was the Persian Empire ruling. Pero nandun pa rin yung promises ng Panginoon at tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa mga tao. But life didn't stop here for Nehemiah. Sa height ng kanyang career, sa kataasan ng kanyang achievement sa buhay, hindi siya nanatili doon. Mayroong nangyari sa kanya na hindi ko alam kung nandiyan ka ngayon. Life is good. No? Sasabihin mo, life is good. Hindi naman lahat ng season ng buhay mo mahirap, di ba? Naging kapitan ka ng barko, kapitan ka ng aeroplano, kapitan ka ng barangay, or ano mang nangyari sa'yo. Basta life is good. Baka nandiyan ka ngayon. Life is just maganda, happy ka. No? Successful. Ano masasabi? Komportable ang buhay. Abundant. At blessed. Yan yung definition mo ng iyong buhay ngayon. Maaaring nandiyan ka ngayon. If you are a sensible person, at nandiyan ka sa estado na yan ng buhay mo, the question is not what's going on. Tama ba? Hindi ka nakakanta ng WhatsApp dito. Kasi naiintindihan mo na ito ng buhay na pinangarap mo eh. Ang tanong dito ay ganito, what's next? Hindi na what's going on, what's next?
Pag nandiyan ka na ngayon, tatanong-tanong ka sa sarili mo, don't worry. Because God will provide a venue for you. Sabi nga, keep your lines open. Tatawag si Lord. Gagawa ng skandalo si Lord sa buhay mo. Just like what He did to Nehemiah. So, sa mga nasa height ng career ninyo ngayon, life is good, you are happy, lahat ng kailangan nandyan. What's next? For Nehemiah, from career came God's calling. And it all started with a simple question. So, nandun siya sa Citadel of Susa, kasama ni King Artaxerxes I, sarap ng buhay, lahat ng kailangan nandun, winter pero mainit sa palasyo. And then, there was a delegation from Jerusalem, the Jews, who visited him. At ito, ang nangyari. Basahin natin uli yung binasa kanina. Nehemiah chapter 1, 2-3. Kaya nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda. Kinukumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag ng Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira sa malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. This was in 444 BC. Sinunog yan ng 586 BC. Bilangin ninyo, mga 150 years na. Tinayo na yung temple, nagbalik na yung mga tao, pero sira pa rin yung pader at yung mga gates ng Jerusalem. After 150 years. Nangumusta lang naman siya. Si Nehemiah, ba't kasi nagtanong pa no? Nagtanong siya, kumusta ba yung mga exile? Kumusta ba yung mga nagbalik doon, yung mga kababayan natin na umuwi na doon? And that simple question and answer portion doon sa palasyo produced a series of inner, ano bang tawag dito? Disturbances sa buhay ng isang successful person. It was the beginning of a new journey, vocation for Nehemiah. It opened the door of service for him. Nagtanong siya, sinagot siya, at nabagabag siya ng matagal na panahon. Kaya pag-isipan ninyo mabuti yung mga tinatanong ninyo. Dahil magbubukas ng pintuan Diyos dyan. Katulad ni Nehemiah. So, nabagabag siya, nanalangin siya, nag-ayuno siya. So, paano mo malalaman, ang tanong ngayon, nagaling ito sa Diyos? At hindi lang parang nakukonsensya ka or nagigilty ka dahil successful ka tapos wala kang gaanong contribution sa society, lalo sa church. Paano mo malalaman na ito'y galing sa Panginoon? Ito, number 1. If outside reality disturbs your inner peace, that's from God. Diba, nagtanong siya, kumusta ang mga nandoon? Sabi niya ni Hanani, kawawa naman sila, inaapi sila, wasak pa yung lungsod, wasak ang Jerusalem. That's the reality outside of the palace. Because he was living a very comfortable life in the palace. Wala siyang gaanong idea what's happening there. Among God's people. At ito na ngayon. He asked, nakuha niya yung sagot, and forever na-disturb yung kanyang puso. Kung nakikita mo ang paligid at may sinasabi ang Diyos sa iyo, kapatid, huwag ka nang magmatigas sa haba lang ang proseso, in the end, si Lord pa rin mananalo. Believe me. Number 2, kung ang mga spiritual disciplines, dati hindi ka naman mapanalanginin, pero may sinabi sa iyo tungkol sa church, tungkol sa isang tao, tungkol sa society, at alam mo, mayroon kang capacity to address yung particular need na yan.
If spiritual disciplines like prolonged prayer, dati, 3 beses ka naman nananalangin sa isang araw. Almusal, tanghalian, tsaka hapunan. Ngayon, mas dumarami na yung prayer mo, mahaba na kasi merong sinabi si Lord sa'yo. Tapos nagpa-fasting ka na ngayon. Dati wala kang pakialam. Ngayon, dinadala mo na itong sitwasyon na ito sa Panginoon. Most likely, galing yan kay Lord. Kasi yan yung nangyayari kay Nehemiah. Pangatlo, if you are willing to risk everything, para lang mapurso mo yung nilagay ng Panginoon sa puso mo, most likely, galing yan kay Lord. Kasi kay Nehemiah, 2 beses naman nangyaring napakadelikadong maneuver ni Nehemiah. Number 1, dahil nga, di ba, nagpa-pray na siya, nagpa-fasting siya, sobrang nalungkot yung puso niya nung narinig niya yung nangyari doon. He appeared before the king and the queen, unhappy. That's a no-no sa kingdom, mga kapatid. Alam nyo, yung king, maraming queen yan. Hindi lang naman isa. Maraming consorts yan, maraming mga, anong tawag dyan? Yung concubines. Bihira lang magsama yung king at saka yung totoong queen. Tapos, a-appear ka pa doon na malungkot ka. By the way, panahon na yon, we're talking about monarchy, wala pong human rights dyan, kapatid. Pagkagising ng hari at hindi kanya nagustuhan, gusto kanya ipapatay, papatayin ka. Walang paglilitis. Hindi ka pwedeng magdala ng inumin, pagkain, to entertain the king, the monarch, na malungkot ka at napansin yun ng king. Para kay Nehemiah, mas matimbang yung nilalagay ng Diyos sa puso niya kaysa sa karir na to. Kahit yung mismong buhay ko, no? Parang yun ang sinasabi niya. You cannot do that. No? You cannot do that. Subukan mo bukas, kung sino mga executive assistants dito ng mga CEO ng kumpanya kung meron. Punta ka sa boss mo na magdala ka doon tapos yung mukha mo hindi maganda. He will fire you. How much more sa imperyo? Tapos foreigner ka pa. Di ba? Nehemiah took the risk. Napansin nyo ng king at alam ng king, merong nangyayari sa'yo, Nehemiah. Number 2, by asking the king for a leave of absence. Ang tagal, no? Kasi nga, nagkaroon na sila ng conversation. Ganun kabait yung king. So sabi ni Nehemiah, kasi yung aking kababayan, yung lungsod kung saan nanggaling aking maninuno, hanggang ngayon ay wasak. Gusto ko sanang may gawin doon. Gusto ko sanang pumunta doon. At sabi ng king, gaano katagal kang mawawala? So nagta-transition ngayon yung career ni Nehemiah sa calling ng Diyos. Nehemiah tells us that successful people know how to ask simple questions and are brave enough to face the consequences of their inquiries. Minsan pagka masyado tayong maraming ginagawa at feeling natin kailangan i-address lahat itong mga importanteng bagay na to, yung mga tao sa paligid hindi na natin napapansin yung kanilang sitwasyon. Kahit yung mga magulang natin, hindi na natin sila nakukumusta. Lagi akong sinasabihin na, oy, tawagan mo yung mga parents mo. 70 years old na yung mga yon. Hindi mo sila kinukumusta. Kasi nga, marami tayong ginagawa. Most important people, mga pangyayari sa buhay, minsan nasa sideline sila. Yung mga successful na mga tao, di sila takot magtanong para sa kapakanan ng ibang tao. At kung ano man ang dumating na sagot dyan, handa silang harapin kung mayroong demand ang Diyos sa kanilang mga puso. Start small today. Ask about the situation ng pamilya mo. Umpisahan mo sa loob ng bahay. Tanungin mo isa-isa. Look at the church. Ask questions. Anong pwedeng gawin? Anong nangyayari dito sa church? See the society. Ba, total, nandun ka sa taas eh. Matagumpay ka eh. Ano ang pwedeng gawin dito?
O anong nangyayari dito? Hindi pa nga, anong pwedeng gawin ko? Ano bang nangyayari? Ask simple and honest questions and then wait for God to disturb your peace. Because He will. You know it's from God when the primary parties involved are God's people and God's sacred place. Nung tinanong ni Nehemiah si Hanani, ang sabi niya, yung mga Israelites, inaapi. At yung Jerusalem, wasak. Ano ibig sabihin nun? The Israelites were God's chosen people. Yes, they were under the punishment of God, but God was beginning to restore them. Pero nandun pa rin sila sa pangit na sitwasyon. And then Jerusalem lies in ruins. Sabi ni Hanani, hanggang ngayon, sira yung mga importanteng lugar doon. And Nehemiah was disturbed. Maaaring ganyan din ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Kaya kahit matagumpay ka na, what's going on pa rin sinasabi mo. Tingnan nyo ito, verse 4 ng chapter 1. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Sa totoo lang, wala namang connection si Nehemiah dyan. He was born there in Babylon. Para bang magulang mo nag-migrate sa US, wala ka nang alam kung ano nangyayari sa Imus. Pero nung narinig niya na may nangyayaring hindi maganda doon, he was disturbed. Sabi niya, napaupo ako at napaiyak. Wow, the most successful Jew. Meron pa pala siyang heartbeat. Meron pa palang tumitibok pa yung puso niya para doon sa kanyang mga kababayan. Sabi niya, ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Pag dumating ka sa point ng buhay mo na ganito, kapatid, don't forget to sing What's Up. Bago ka mag-pray, kumanta ka muna ng What's Up para ma-rehearse yung puso mo. Because the Lord will really disturb your peace. What's going on? Nehemiah would have asked, yung kanta ni Linda Perry, what's going on? Bakit ako nagkakaganto? No? Pinaghandaan ko to. Nangarap ako. Nandito na ako, pero bakit? Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin sarili. So kumanta si Nehemiah, no? What's going on? Nung napansin nyo ng king, kumanta rin yung king. What's going on, Nehemiah? Di ba? Pansin yung conversation nila ng king. Sabi niya, hindi kita nakikitang ganyan eh. In fact, sabi ng king, it is nothing but a sadness of heart. Malungkot ang puso mo, Nehemiah. What's going on? Kapatid, ang tawag ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng tapang upang i-transition, ilipat ang iyong paglilingkod mula sa mga hari at mga pangyarihan ng mundong ito tungo sa paglilingkod sa hari ng mga hari at pinakamapangyarihan sa lahat. So that's Nehemiah's calling. Pero bago nangyari lahat ng ito, meron munang ginawa si Nehemiah sa kanyang sarili. And we'll be talking about Nehemiah's competence. Natatakot yung mga tao pag narinig nila salitang calling. Tama ba? Iniisip agad natin, it's about pastorate, it's about spiritual matters, it's about religious things and all. Pero ang calling ng Panginoon, dumarating yan sa atin na maraming form. No? Iba-iba. It took many years and efforts for Nehemiah to become outstanding in leadership. Diba? And management. Ang tagal na panahon na nag-aral, nagsanay si Nehemiah, hindi niya alam na gagamitin siya ng Panginoon.
Gusto niya lang mangarap. Gusto niya lang tumaas, umangat. And God used all of Nehemiah's talents, skills, gifts, and abilities to accomplish His will. Madaling sabi mga kapatid, hindi na sayang lahat ng pagsisikap personally ni Nehemiah kasi gagamitin pala siya ng Diyos para sa isang napakagandang gawain. Ano yung proof that Nehemiah was an excellent person sa kanyang ginagawa sa palasyo at saka sa king? Ito, mga kapatid. Imagine finishing a wall na nandyan, 150 years lang po yan, nagkamali ako dyan. 150 years in just 52 days. Under the leadership of Nehemiah. Di ba yun yung nireport sa kanya, yung walls ng Jerusalem? Mayroon ng temple, pero walang walls. 150 years na po yung sira. Nang dumating si Nehemiah doon, tinapos niya yung repair in 52 days. 52 days. Nandun pa yung opposition, si Sanballat, di ba? Tsaka sino yung kasama niya pang isa? No? Ang dami pang mga tumutunig sa kanila. Natapos pa rin nila 52 days. Anong tawag mo dyan? Competence. Management. Leadership. Nehemiah chapter 6 verse 15, sabi niyan, pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong 25 araw ng ika-6 na buwan. Competence. Kaya niyang gawin yung mga hindi kayang gawin ng iba. Hindi niya iniisip na gagawin niya ito para kay Lord, pero ginawa ito ng Diyos para sa Kanya. Kaya hindi sayang, kapatid, yung pag-aaral mo ngayon. Hindi sayang yung pagma-master's degree mo ngayon, PhD, kung ano man, postgraduate. Hindi sayang yung mga inatinanong seminars, kahit hindi yan para sa church. Because someday, when the Lord disturbs you, He can use that for His glory. And before heading back to Israel, tingnan niyo ang ginawa ni Nehemiah para smooth lang yung kanyang travel. At siya pagdating niya doon, walang magko-question. Ito, sabi niya, sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. So ito mga kapatid, tingnan niyo yung excellence nitong taong to. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Competence. Di ba? Maraming checkpoints. Pero kung mayroon kang letter galing sa king, smooth lang yung biyahe. So, gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari ng mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, iniabot ko sa kanila ang liham ng hari. Excellence. Competence. Being good. No? Sa iyong ginagawa ngayon. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi dito sa church, alisin natin sa kaisipan natin yung sacred versus secular. Di ba? Kasi kahit nasa opisina ka, kahit nasa negosyo ka, kahit nasa school ka, kung ano mang ginagawa mo, walang secular dyan, walang sacred dyan. Lahat yan ay sacred kay Lord. Kaya nag-excel dapat yung mga Kristiyano sa kumpanya, sa trabaho, sa school, kung saan man tayo napupunta,
Kasi dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. And someday, kung makikinig ka lang kay Lord, He will disturb your peace. Yung husay mo sa corporate, sa business world, gagamitin ng Panginoon sa kanyang kaharian. In other words, lahat ng ginagawa ng Kristiyano ngayon, walang tapon. Walang sayang. Remember Nehemiah. At pag binasa nyo pa po, yung buong libro ni Nehemiah, makikita nyo kung gaano siya kahusay. Of course, alam lang natin, nirebuild niya yung wall in 52 days. But his greatest contribution was the restoration of justice and devotion in Jerusalem. Binalik niya yung totoong pagsamba sa Jerusalem. Binalik niya yung respeto ng mga tao sa Diyos dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Mga kapatid, hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan mag-full-time upang maglingkod sa ating Panginoon dahil lahat tayo mayroong ginagampanang papel. Nehemiah rebuilt the wall. Pero hindi siya yung tayo ng templo. May ibang gumawa nun. Ang ibig sabihin lang yan, mayroon talagang pinapagawa lang ang Panginoon sa iyo. Kailangan excellent yan. For the Nehemiahs of today, I'm talking about yung mga pinagpala ng Panginoon. Yung mga malalayo na yung nararating ninyo sa buhay. And I'm also talking to mga kumakanta pa rin ng WhatsApp ngayon, 25 years old nang, hindi pa rin makalipad. Someday, makakalipad ka rin. Someday, makakalipad ka rin. Let God, kasi alam ko marami kayo dito eh. Sa mga Nehemiahs dito sa church na to, let God disturb your hearts today. Why? Listen. Malaking trahedya o hindi man lamang makinabang ang kaharian ng Diyos sa iyong husay at galing. Think about that. Binigay sa iyo ng Panginoon yan, mga kapatid. Walang tapon dyan. Kasi someday, magagamit din yan ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Maybe the transition God wants you to face is realignment. Hindi mo kailangan umalis kung nasaan ka. Pero just, you realign and reposition yourself and your priorities. Para magtanong, to get involved in the lives of others sa church. Henry Blackaby, isa po sa mga respected authors. Binabasa ko yung kanyang spiritual leadership. And Blackaby, isa po sa kanyang pinaka-ministry, maliban sa preaching, teaching, writing books. Siya po ay nagme-mentor ng mga CEO, owners, CEO, ng mga malalaking corporation sa Canada at saka sa US. At ito yung kanyang conclusion, sabi niya, ang kaisipan, pag CEO yan, pag mayari yan ng kumpanya, busy yan at wala yang oras. Sabi niya, hindi yan totoo. Sila ngayon nandun eh. Meaning, kaya nilang diktahan kung anong oras nila. At kung ano ang kanilang mga oras na pwedeng i-devote sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi totoo na tali sila sa kanilang trabaho because sino magbabantay sa kanila? Sila nga yung pinakamataas. Yun yung conclusion ni Blackaby. Mas magandang i-mentor itong mga taong to kasi nasa kanila lahat ng kapangyarihan at oras. Dahil wala namang magpupulis sa kanila. Naintindihan niya ni Nehemiah. Yung kanyang success pala ay para sa Panginoon.
To conclude, mga kapatid, let your humble participation in building God's kingdom be your ultimate success story. Hindi ko alam kung ano yung mainisip mo. Ito yung iiwan kong legacy. Ito yung dito ako makikilala. Pag namatay ako, ito yung maalala ng mga tao. Whatever. Ito yung sinasabi ko ngayon. Kung mayroon ka lang iiwan na success story, nawa, ito yung participation mo. Gaano man kaliit yan sa kingdom of God. Father, we thank you, Lord, for giving us the blessing. Yes, Lord, mahirap ang buhay ngayon, pero marami rin po mga taong nagtatagumpay sa church na to. All because of your grace. Nawa, Panginoon, mula ngayon, makita nila ang bigger purpose po ninyo sa kanila. Ano man ang mga skills, talents, resources, time, Panginoon, meron sila ngayon. Lord, malaking bahagi dyan, Panginoon, ay para itayo ang inyong kaharian. Katulad ni Nehemiah. May you continue to bless us, Lord. Allow us to give glory to your name sa amin pong araw-araw na pamumuhay. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Nanyaan po ang lahat na tumayo. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus the Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Ooh, in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Again, I believe
in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. Come on, sing. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. We believe in you, Lord. For I believe in the name of Jesus. Maaari na po munang maupo ang lahat. Magandang umaga po mga kapatid. We praise the Lord dahil po si Sister Chris last Tuesday ay nagkaroon po ng successful na surgery doon po sa kanyang spine surgery. No? Kung hindi nyo po alam, si Sister Chris ay she's battling cancer and she's been undergoing treatment. And nung mga nakaraang araw po ay nagkaroon siya ng complication doon sa kanyang spine. And she had to undergo emergency surgery. Sila po ni Pastor Fritz at si Chris ay nasa Baguio ngayon. Si Chris po ay nagpapagaling. And while the surgery was successful, the recovery po ay medyo matagal. And Sister Chris continues to appreciate and needs our prayers na ipatuloy po natin siyang ipanalangin. And the financial situation po ay mabigat din. Kung kaya't ngayon pong umaga ay magkakaroon tayo ng special offering to help Sister Chris doon po sa Pastor Fritz doon po sa challenges na kanilang ikinaharap. So ito po ay in-announce naman doon sa mga life groups natin. And yun po, no? So I ask our mga ushers po natin to collect the special offering for Ate Chris. So but before we collect, let's bow our heads and let's pray. Panginoong Diyos, pinupuri ka po namin dahil despite of the challenges and despite of yung mga circumstances na kinakaharap namin, lalong-lalo na po si Chris, Panginoon, lagi mo pong pinapakita sa amin yung peace and yun pong kapayapaan na nagmumula sa iyo. Panginoon, as a church, we thank you for this opportunity and we pray, Lord, that you continue to give Chris, Pastor Fritz, and Elisha yun pong peace na nanggagaling sa inyo. And may the offering that we will give today provide some comfort and support in their times of needs. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong participation at of course, mas gugustuhin din po namin na patuloy po ninyong isama sa inyong panalangin ng ating kapatid na si Chris habang siya po ay nagpapagaling at maharap sa pagsubok. Sama niyo na rin po si Pastor Fritz kasi siya lang nag-iisang maalalay doon at nangangalaga. No? Maging si Elisha na rin na nag-aaral. Sana ay ang kamay ng Panginoon siyang patuloy na gumabay sa kanila sa bawat araw. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating panghuling panalangin. Ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga buhay. Marami po tayong mga schedules for this week. Marami tayong mga pupuntahan, kakausapin.
o anuman ang inyong mga schedules, mga kapatid, atin itong ipagkaloob sa ating Panginoon. Lord, sa umagang ito, amin pong lubos na pinagkakatiwala sa inyong kapangyarihan, yung biyaya at kagandahang loob, ang buhay ng bawat isa. Kaharap po kami sa mga challenges ng buhay, Lord, for the whole week na darating. Be with us. Give us victory and triumph, Panginoon. Guide us, protect us, and encourage our hearts. Nanalangin din po kami na bigyan niyo po kami ng pagkakataon upang magamit, Panginoon, para sa buhay ng ibang tao. Sa anumang kapamaraanan, Panginoon, malaki man o maliit, Lord, nawa sa mga araw na darating, may mga tao na makikilala nila si Jesus dahil sa aming mga buhay, dahil sa aming mga sasabihin, at dahil sa aming mga gagawin. Praise you, Father. We thank you and we worship you. This is our prayer. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Alam nating lahat na sa buhay ng bawat isa, there will always be a way. And we all pray that way na yon will lead us to God's glory. We pray that our way will lead us to God's glory. Okay, let's sing this song to Him. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you when you were always there. In troubled times, it's you I sing. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Come on, let's sing! One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You were always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, needs no end. Come on, let's sing. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Come on, let me hear it clap for the Lord. Let's all sing, you are the way. You are the way, the truth, and the light. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the